Good afternoon po sa bawat isa. One day after Christmas is now December 26 and we are on our 245th live streaming dito po sa Pangasinan Eagles Network. Ito po ang inyong Pastor Bubut ng Dunamis of Jesus Worldwide. Dito po sa Farmville Subdivision. Ano po? At pagpalain ng lahat na tayo po ay magkakasamang muli. At of course, mag-uumpisa tayo sa isang panalangin. Unang-una si Angelia. Angeli Gonzalez, Harisa Sakura Aquino Santos. Good afternoon sa inyo ha. Pray muna tayo. Father God in heaven, kami po muli nagpapasalamat. December 26, 5 araw na lamang, 6 na araw na lamang, 2021 na. Napakabuti mo sa amin that we cannot believe that you have still protected your people by your providence and by your purpose and plan. Salamat Panginoon at hayaan mo, we will use the day for your glory and we thank you for this is the day that you have made and we will all rejoice because of it at hayaan mo nga po Diyos ng lahat na naka-tune in ngayon, mag-live stream ngayon, mag-Facebook live ngayon, ay nasa ilalim ng habag, awa at pagpapala mo lamang. Gisingin mo ang aming mga damdamin na ikaw lamang ang makita namin sa bawat yugto ng aming buhay. You are in control. Sa iyo po ay pinagkakatiwala through the blood of your Son, Jesus. Cover us with your protection, with your providence, and with your power. Salamat, Panginoon. At sa iyo namin isinaalang-alang ang lahat. Sa iyo namin inilalatag ang lahat at ikaw lamang ang maitaas. Binababa namin ang aming mga sarili sa iyo upang ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang makapangusap sa bawat isang inilaan mo na manood ngayong hapon na ito. Tulungan mo ang lingkod mo na may bahagi ang iyong salita ng naaayon sa kalooban mo at touching the lives of people personally sa mensaheng ito. Salamat o Diyos, sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo lamang ang kapurihan, ang dakilang pagsamba at ang kapangyarihan sa iyo lamang nararapat pagmulan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang hapon, si Jiliana nandito ngayon. Kahapon wala ka Jila. Okay, so tayo babati muna. Tuloy-tuloy ang batay natin at hallelujah, tuloy-tuloy din tayo of course. Sige, bati muna tayo at ang dami na naka-online. Ayan, Tessie Di Vera Aliado, magandang hapon. Kuya Dari Loresco ng Tulyao, sa Ate Lea ng Hong Kong. Ate Lea, hindi pa nagkuha ng buong pangalan ha, hindi pa siya naglagay at wala pa rin cell number. Kung kaya intay-intay lang natin, baka nagdadalawang isip. John Filipo Vero Evangelista ng Pampanga and Santa Barbara, Ate Zinaida Lumibaw, magandang hapon po sa inyo and Merry Christmas. And of course, ang ating kaibigan dyan sa San Jose, California, walang iba, si Romer Castueras. Tuloy-tuloy, Merry Christmas, sir ha. Pagpalain ang buong pamilya mo dyan sa US, At ganun din kay Ervin Spina ng Bataan at Manawag, Nanay Josephine Hines ng Malasiki, Alma Montiflor ng Bayambang, Andrea Pancho. Ayan, nabati ko na si Angeli. Kuya Bonnie Liquiran, kumusta na po kayo? At hindi ko malaman ano nangyayari sa group chat na na-form ng ating mga kaibigan. But I will stay. Hanggang mahalaga ay nakakapag-share tayo sa group chat na yan. Kuya Bonnie? At ganun din kay Ate MZ Andaya Balolong ng Dagupan City. Ate Rita Rodriguez at ang kanyang gwapong-gwapong asawa si Kuya Danilo. Magandang hapon dyan sa Caloocan. At ganun din kay shout out kay Angelica Lacar Sarmiento, kay si Kwanto ito ang lola niya ni Hariza, walang iba si Lola Marivic Alacar ng Lebanon and Santa Barbara. Magandang hapon din kay Jens Bravo. Kumusta na, ading? Ganun din maligayang Pasko, Kuya Dari at sa pamilya Loresco. At hayaan natin ang 2021 na isang breakthrough sa buong pamilya ninyo. Ganun din kay Thea Simon Mendez ng Saudi Arabia, Evelyn ng Singapore, Maria Ligue, good afternoon sa inyo. Vince Rafael Ballesteros ng Primicias. Ganun din kay Ate Virgie Rosario Kawile at sa kanyang buong pamilya. Kay Kuya Lino, magandang hapon at sa kanilang tatlong mga anak. Tama ba? Tatlo, Ganun din, shoutout kay Jaya Vinis Manuel, Carla Maydori Aguilar, Cristina Almasan, Altea Kalinawan, May Kyla Esquebal, galing po kay Jiliana Alexis Palaganas. Hello po kay Brother Andy Angeles, Rosalina Marinay ng Las Piñas,
At Narjory Dinieva Palaganas, Marjonel Dinieva Palaganas, Bernard Palaganas, Alaysa Dinieva. Ate Gina Alcoran Muñoz, say Merry Christmas po sa inyo at Happy New Year na rin, ano? Ganon, shoutout ulit kay Luel Angelo Crave, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Ervin Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio. Ganon din kay Tata Oliver, Josephine Nuguwid sa Kupon, and Ate Norma Baloto Madamba ng Baguio City. Kumusta na po kayo dyan sa Baguio? Ganon din kay Arlene Tabingo ng Tayug, Abigail Molina Ramos ng Santa Barbara Malanay. Amen daw, sabi ni Kuya Romer. Anong oras na dyan, Kuya Romer? Ano, Kuya, paggalang, ano, sir? Anong oras na ba dyan sa California? Marivic Aquino Tagata, blessed good afternoon po. Magandang hapon sa inyo. Linlin Loresco ng Tulyao, ano po? Magandang hapon. Ayan, ganun din kay Kuya Louis Salazar. Merry Christmas din sa inyong pamilya. Ayan, blessed Sunday afternoon. Mula po sa Saudi Arabia kay Thea Simon Mendez, ano? At sa kanyang buong pamilya. And every one of us, advance prosperous New Year. Oo, pray tayo. Pray tayo. Stephanie Ivy Tagata, Ate Malu Madagwid, ng Tarlac. At kumusta rin po si Kuya Alex at ang buong sambahayan ninyo. Abutan kayo ng pagpapala ng Panginoon. Kay Crisaline Estrada Segunda, Sansi May Gumawid, Eliza Reyes, Angeline Tulao, Clarissa Sison Balala. Shout out galing po kay Juliana yon, ano? Ate Domi, hello po, ng Sydney, Australia. Brenda ng Dubai at Marunong Santa Barbara, Pangasinan. Tessie Di Vera Aliado, watching from San Jose, California. Oo, Kuya Romer. Ano? Karen Mayo Mertex is watching. Hello, Karen. Erlinda Lumeon Velasco, Alili Alombro Alili Alombro, mga taram, kay Pastor Ruben. Tessa Dubloes Paradero. Hello sa iyo, Ading. At ganun din po, diyan sino ba to? Ines Ria Anagi. Kumusta na, Ines? Welcome ka sa 4 to 5. Ay, malamang ngayon ka lang nag-tune in. Pastor Bubut po ito ng 4 to 5 p.m. live streaming ng Pangasinan Eagles Network. Mahirap basahin Claire, Claire, Cathy Tarlit, and Cheche Bihag ng Iligan City. Ikaw pinakamalayo sa Pilipinas, Iligan, Mindanao yan Okay, Nailioni Aquino, blessed afternoon daw, sabi ni Stephanie Ivy Tagata ng Mangaldan. Joshriel de la Cruz, hello to you, Joshriel. Ayan, ganun din si Juanita Lusong Bustos, magandang hapon po sa inyo, Nanay Juanita, Ate Juanita, Sister Juanita, Pastor Bubut po, Jennifer Sibayan Payomo, magandang hapon din. At ito na ang Barangay Okam sa pamumuno ni Kuya Manny sa Season Pangasinan. Magandang hapon. Ate Chris, long time no see mukhang ngayon lang tayo nagtagpo ulit from Guam. Mark Cosa Ricafort, at Armida Reyes Daniel. Yan, watching from Season Pangasinan. Sofia Rosal from Laguna. Kumusta na, Sofia? Amen. Ganon din ang Barangay Okang sa Season Pangasinan. Binabati ko. Shout out Marlene, Manilin, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, and Shai Padawang. At ito na po ang aking inaanak, si Christopher, si Pastor Christopher Masola Balboa. Magandang hapon. 12 midnight na. So, good morning sa inyo. 26 na sa inyo. Kasama ko, asawa ko, Pearly. Hello! Ang magandang asawa ni Kuya Romer. Walang iba si Ate Pearly ng San Jose, California. Ganon din si Jorlyn Torio ng DOJ Dagupan and Robinson. Kumusta na ba si Kim? Ganon din kay Maritas Kayabyab. NCR, saan ka sa NCR, Ines? Ines Ria Anagi. Magandang hapon sa inyo dyan. Ganon din kay Tata Oliver. Magandang hapon. Kim, ito, kababati ko lang sa inyo. Magandang hapon. Judy Ann, ang nanay mo sa Hong Kong at ang tatay mo si Norberto Makalanda. Hindi mo wala, talagang Norberto Makalanda. At Itang, magandang hapon, dyan sa Marunong din, Harvey Serra daw, sabi ni Kim Makalanda, Harvey Serra, and of course, si Sister Emmy Vicente. Ang topic natin ngayong hapon, sa lahat po ng makikinig, ay the cries of Christmas. It is a very bleak and very dark Christmas, sa buhay po ng Panginoon. Sansi May Gumawid is also watching. Ayan, sabi ni Ate Malu, ay huwag kang mag-alala, kumpleto po pamilyang po, hindi naman po ako nag-aalala. Huwag kayo po mag-alala.
Ate Malu, ba? Wala po tayong karapatan mag-alala, no? Huwag po kayong mag-alala. Kompleto po pamilyang nakikinig sa'yo, kasama pati yung borders ko dahil naka-live screen. Kami po, dinig hanggang labasan. Bawal mag-alala. Sabi ng Panginoon, do not worry for today. Let the day worry for itself. Ano? Huwag tayo mag-alala. Hayaan natin ang araw ang mag-alala sa atin. 3 days nang nabubulabog ang kapitbahay. Ikaw na lang ang naririnig. To God be the glory po. Salamat naman sa ginagawa niyo at nagiging kabahagi kayo ng puso ng Pangasinan Eagles Network na ibahagi ang kabutihan at walang katapusang pangako ng pagmamahal, kaligtasan, kalayaan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. At wala nang iba. Hindi po sa religion, sa mga nandiyan sa Tarlac, sa mga kapitbahay ni Ate Malu Abwit at saka ni Kuya Alex. Hindi ko po kayo dadalhin sa religion, isang katotohanan lamang na ang Panginoong Hesukristo ang sentro ng Pasko at may dahilan kung bakit siya dumating. At ang topic natin ngayon, medyo malungkot ng konti kasi the cries of Christmas, ang pagtangi sa Pasko. Maraming bagay kasi sa ating mga buhay na hindi natin maintindihan, and this will be our topic for this afternoon. Hello po, Ninong Bishop June Tarlit daw, sabi ni Ate Virgie. Nanonood siguro si Bishop June Tarlit ng Tarlac. Yan. ng San Fernando. Ayan, Jesus Lord of Freedom din po ito. Pastora Wen Cadelena ng Madrid, Spain. Hola, Pastora Panyera. Timmy Perez also from Balingao. Ganon din kay Josephine Lanusa. Good afternoon. Emmy Vicente. Yan, magandang hapon. Perfecto Liquiran. Ito po si Brother Perfecto. Ang pangalan lang talaga, hindi na nagkakamali. Jomar Gumawid, magandang hapon dyan. Chairman natin ng Young People dito po sa DOJ Powerhouse. So, tuloy-tuloy na tayo. Ang ating pong topic is, title is The Cries of Christmas. Very dark ang background ng ating topic ngayon. Virginia Reliamas, parang nangyayari ngayon. Although we are celebrating Christmas, limitado pa rin tayo. Mark Greiger, tama ba? Limitado tayo, may face mask pa rin, may social distancing pa rin, hindi ka makapasok ng mall nang walang face shield, di ba? Lolita Kawili, at ang buhay natin ngayon ay nalimitahan and we are more to stay inside rather than outside. Maraming pinauuwi mga bata kasi daw ang Pasko ay para sa mga bata pero hindi po makalabas. Nandiyan po kayo sa Taguig, Oo, salamat po, Ate Malu. Kuwang ko lang po yun. Pasensya na kayo sa akin. Alisin natin lagi yung salitang huwag mag-alala. Yan. Although nag-aalala tayo, pero i-rebuke natin kaagad kasi hayaan natin ang pag-aalala o ang pag-worry ay hayaan natin lumipas lang ito. Kasi tayo lang naman ang nilalang ng Diyos na marunong mag-alala. Kaya sabi ng Panginoon, do not worry for today. Let the day worry for itself. Hayaan mo, huwag kang mag-alala sa araw na ito. Hayaan mo ang pag-alala. Hayaan mo ang araw na ito ang mag-alala sa iyo. Sabi ni Jesus yan. Mateo 6, po? Hello, ang dalagang parmasyotika ng Bunuan Bukig at ng Villa Flor. Walang iba kundi si Mary Shirley. Nandiyan po ba tayo? May mga words po tayo kung minsan kasi na parang natural na lang nating sinasabi, but we have to remind everyone na although nakasanayan natin, medyo bago-baguhin natin. Joey Pacheco, also watching from Metro Manila. Nasa Metro Manila ba kayo ngayon o nasa Marunong? Ayan, yung ating mga leaders before na nakasama natin. Na taga Marunong din, okay? So, may mga bagay po talaga kung minsan na nakasanayan na natin. Kaya nga po, medyo pinapansin lang natin ng konti. Pero ako rin po nasasabi ko kung minsan nadudulas ako. Pero nire-repair ko kaagad. Kasi una ko po napansin yan doon sa Hong Kong. No, ako po nag-preach sa Hong Kong. Lagi sinasabi ng pastora, huwag kang mag-alala, pastor. Bahala ang Diyos. Sabi, hindi naman po ako nag-aalala. At kung mag-alala man ako, ay hinahayaan ko na lang na mangyari ito if ever. At kinokorek ko po yung sarili ko na ituong ko sa kanya kasi ang sabi niya doon ay look at the birds of the air. Di ba? Sabi niya, tingnan mo ang ang ibon sa himpapawid. Hindi sila nag-iimbak, hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, pero ang iyong Ama sa langit ang siyang sumasagot sa kanila. So,
O nga naman, kung ang ibon di nag-aalala, bakit tayo mag-aalala? But I would like to tell you, tayo lang naman nilikha ng Diyos na marunong mag-isip. Okay? So, Melanie Loren Santiago ng Hong Kong. Magandang hapon. Salamat Ate Malu and Kuya Alex Abwid. Nakilala ko po si Pastor Bubot. Salamat sa salita ng Diyos. Opo, at ang trabaho po ni Pastor ay hindi po para sa sarili. Ang trabaho ni Pastor, magpaalala lang sa bawat isa sa atin na may isang Diyos na tapat, isang Diyos kapag nangako, tutuparin niya. Isang Diyos na nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Walang inisip ang Diyos kung hindi ang ikabubuti ng lahat sa atin. Ito po explanation ko ngayon. Ito topic natin yan, the cries of Christmas. Let me read this to you in Matthew chapter 2, beginning verse 14, I think. 14. Yung mga gusto po, medyo mahaba kasing outline ko eh. Kaya baka kako, tama rin kayo magbasa, mahaba po kasi, pero humingi po kayo sa akin, Humingi po kayo sa akin at kasi may mga pinapadalan ako, pero parang hindi na rin. Kung gusto niyo po, bigyan ko kayo uli, Matthew 2:14 to 18. Ito po yung panahon na yung mga wise men ay tinanong si Haring Herodes kung saan isinilang ang hari ng mga Hudyo. Saranghe Yang Myra. Maganda naman ang pangalan nito at maganda rin yung profile picture ni Saranghe Yang Myra. So ito yung panahon na nagtanong ang mga wise men, the Magi, nagtanong sila kay Herodes at saan ba isinilang ang hari ng mga Hudyo? At tinawag ni Herodes ang hari, si King Herod, tinawag niya ang mga scribes and the Pharisees, deep in religion and deep in the law, kasi pag sinabi scribes, sila yung mga taong magaling sa batas. Ano po? Kapag sinabi namang Pharisee sa Bible, sila yung mga taong ang galing sa religion. So pinatawag ni Herodes kasi wala siyang alam doon. So sinaliksik nila, nakita nila na sa Bethlehem ipapanganak ang hari ng mga Hudyo. And so, tuwan-tuwa mga wise men, tuwan-tuwa. At nagpasalamat sila kay Herodes, ngunit ito sabi ni Herodes, pag nakita nyo na siya, bumalik kayo sa akin para sabihin nyo sa akin na kung nasaan nga siya. Ang nakakapagtaka, lagi ko sinasabi siya, alam pala ng mga malalim sa religion at alam pala ng mga pantas, ng mga matatalino sa batas, ang kapanganakan ng hari ng mga Hudyo kung saan, the place, but they are not interested. Why? Because of deep in religion and deep in the law. Kaya nga mahirap din makakilala yung mga magagaling sa batas. Mahirap makakilala kay Kristo yung mga malalalim sa religion. So hindi sila interesado, pero ito si Haring Herodes, biglang naging interesado for one thing. Na-insecure siya sa kanyang posisyon. Kasi siya ang hari, isipin mo, that there will be a new king and it would cause great trouble for his throne, for his government. So malaking problema kay Haring Herodes to. So sabihin mo sa akin para mapasyalan ko, but God knows the heart of King Herod. Kung kaya, nung nakita nila ito, ay nakita ng mga wise men ito, ay winarningan sila sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. So they did not return back to King Herod kasi sinabihan na sila na masama ang plano ni King Herod. Alam mo, mga taong hindi nakakakilala sa Lord, yun yung mga gutom sa posisyon, gutom sa kayamanan, malalim sa religion, punong-puno ng tradisyon, mga malalalim sa mga kaaralan, mga scribes, malalim sa aral, mga taong matatalino, hindi mo sila makukumbinsi. Para mga scientist yan, hindi mo makukumbinsi kagad-agad ang mga yan. Excuse me. Kung kaya winarningan sila, ang sama pala ng plano ni King Herod. And let me remind you of this. For many are the plans in a man's heart, but the Lord always will weigh your spirit. What I mean to say is that ang daming tao ang gagaling magsalita. Ang daming tao, magaganda ang plano. Pero ang Diyos ang tumitimbang nito. Ang meaning to say, siya ang tinumitingin kung ito ba'y makakabuti o makakasama. Nakukuha niyo ako. So, kung ako'y naiintindihan ninyo, ay pakishare niyo na para naman po sa benefit ng mga taong mapapadaan sa inyong wall ng Facebook for the
awareness, to help them be aware that there is a God that is faithful and God is in control. Sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng magandang plano sa iyo, plano ng kabutihan at hindi kasamaan, plano na bigyan ka ng magandang kinabukasan. So yun ang plano ng Lord. Ano? And that was my point, first point for today. God's purpose and reason. Ano po? Sa bawat nangyayari sa buhay natin, ay alam ng Diyos kung ano ang nakakabuti sa atin. But there's a big question mark. Lalo na kung ang pamilya mo broken. Lalo na ang pamilya mo malalim sa religion. Lalo na ang pamilya mo wala nang hinanap kung hindi pera. Hindi naman masama ang pera, pero pag naging Diyos mo na ang pera, hinahawakan ka na ng pera. Sabi nga ng isang kanta, di ba ang pera daw ang nagpapaikot sa mundo, which is true, some materially, but spiritually, yan na nagdadala sa atin sa kapahamakan. Sabi ng unang Timoteo 6:9. Ano? Hindi ko na i-detail kasi meron tayong mga teaching about that. So, bati muna tayo habang kayo nagsishare. Joy Dapio Sibukaw, Renali, shout out kay Renali. Rizel, Elisha Siralde, si Ate Lea ng Hong Kong, Melinda Tadaan, si Faith Laksa Ababaw, Moises Ikila Paras, Amor Solo, Miguel Mejia, Opisyal, Jaisel Dave, yan. Lolita Kawele, James San Nicolas ng Dubai, and Zone 8, yan. Mara Cayago Jackson, Herbendrex Querer Cayago, and Rowena Manzano. Ang Vice President po ng 45 live streaming Okinawa, Japan. Ay, ang gwapo na asawa nito. At ang dalawang anak nila, si Lea Robledo. Nakita ko kasi yung Facebook page mo. Mary Sheena Siralde, Riza Padilla, Joy Dapio Sibukaw, Alfredo de los Reyes. Yan. Salamat po, Pastor Bubot. Ginamit kayo ni Lord para magpaalala sa aming lahat. Tayo pong lahat ito. Thank you rin sa iyo, Ate Alma ng Bayambang J. Loms. Bernard Kayabyab, Sara Kayabyab, Teddy Kayabyab, Betty Kayabyab. Sofia Jeronimo, magandang hapon din. Ate Portia Paraino, magandang hapon po. Yan, Marlene Caranto, good afternoon. At ganun din daw si Lolita Kawili is also watching. Isabay mo sa panunod si Inang at mga pamangkin natin dyan. Oo, taga saan ba sila? Nasaan ba sila, Virgie, Ate Virgie? Ganun din kay Saranghiyang Myra. Okay, tuloy tayo. Paki-share nyo na po. Yan. Eto si Leia pala, gwapo asawa Burley Dalere. Yan, maganda rin naman pala to si Leia. Nakita ko sa Facebook kanina kasi mga friends na natin ito. Kahit na ito si Tessa Doblois Paradero, maganda pala to. Lahat naman tayo, maganda, gwapo praise God. So tuloy-tuloy na, ang Lord, lagi mong tatandaan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya, kaya nga, hindi ko naman ibig sabihin na, kasi mararanasan mo yung plano ng Diyos kapag tinanggap mo si Jesus kasi unti-unti bubuksan niya yung puso mo Hindi naman kaagad na parang Darna na si Narda ay kumuha ng bato, napipilay-pilay si Narda at nang nakuha niya yung bato na yan, sumigaw siya ng Darna, naiba yung pagkatao niya. O si Enteng, na api-apihin siya ng mga half-brothers niya. Inaapi-api siya, patpatin, pero nung nakita niya yung barbell, ay sumigaw siya ng Captain Barbell, biglang lumakas. Hindi po ganon ang sa Panginoon. Kasi ang pagbabago natin ay nakabatay sa desisyon nating ibigay ang ating buhay sa Diyos. Unti-unti po, unti-unti. Kaya huwag kayo umasa kaagad na kapag nakilala nyo si Lord, biglang bago ang buhay. Hindi po, yung pananaw lang, unti-unti. Nababago yung pananaw natin sa buhay at natututo tayong umasa sa Diyos. Madali mo sila makilala, sabi ng Panginoon, kasi sila yung mga nasa kanila yung banal na espiritu na unti-unti ay nabubuksan ng kanilang buhay. And hindi naman po ganun kadali, So, wag po kayong mag-alala. Ang Diyos po ang bahala doon. What is the most important thing for all of us is that we receive the Lord Jesus Christ first. Tanggapin muna natin siya at pagtanggap natin, hayaan natin siya kumilo sa buhay natin. Yun nga po yung topic natin, all about waiting. You can go back to that. Makikita mo kung paano tayo inaayos ng Diyos. Hindi tayo aayos sa ating sarili. Tandaan mo to kapatid, ang Diyos ang aayos sa atin. Kaya walang paligsahan dito at walang pabutihan. Ang mabuti lang iisa ang Diyos. Kaya nga ako, naisilang sa isang pamilyang broken, akala ko magbabago ka agad. Sinisisi ko ang sarili ko noon, ba't ako naisilang sa ganung pamilya na hindi kasal ang aking mga magulang, pero yung pala inalaw ng Lord. Kasi yun yung paraan lamang para tanggapin ko ang Diyos. Kasi, believe me, that
that salvation is personal. Very personal siya. Diba, Joaquin, highly favored MJ, kailangan ikaw ang tumanggap. Personal, hindi sila, hindi minamana, kundi yung tago sa puso mo na binibigay mo talaga ang buhay mo sa Diyos. Stella Bautista. Ganyan yun, ano? Ryan Carl Francisco, tsaka si Junel ng Asingan, magandang hapon. Yan. So dahan-dahan, huwag kang mag-alala. Si Lord, kung tunay kang tumanggap sa Diyos, ang Diyos ang bahalang sa iyo ay magbago kung gusto mo. Personal yan. So ito na po. So si Herodes ay, sabi niya, balik kayo rito pag nakita niyo yung sanggol. Pero sabi nga doon sa wise men, at hindi po lang tatlo yon, most probably it's a caravan of wise people na galing sa east, Kasi ang Asia po ay hati sa Middle East, Near East, Far East, Yan po ang Asia kasi napakalaki, pinakamalaking continent yan. Ang Israel po nasa Middle East, So nanggaling sila sa East. Hindi natin alam kung Far East, Near East, or what. Po? Hello po sa Agapay Taranco family ng Asingan, po. So hindi na sila bumalik. Tandaan mo to sasabihin ko. Ang isang taong naghahanap at gustong sumamba sa Diyos, ay tuturuan ng Diyos. Kaya nga itong mga wise men na ito, hindi na pinabalik. Alam mo, pag nag-umpisa ka maghanap sa Diyos, ang direksyon ng buhay mo, babaguhin ng Diyos, kung gusto mo. Kaya nga, sabi ng Bible, dito po sa 2:14 ng Mateo 2:14, lahat po nasasabihin ko, nasa Bible, wala pong invento ito. Verse 14, ay, nasa na pa? Verse 14 to 18, 16. Ayun, 14 nga po. Ayun, 12. Yan. Mambet, Lapura, magandang hapon. Ninging, Dilima, magandang hapon. 12 po. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pa uwi. 13. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbagong ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol, si Jesus, upang patayin. Ito na po yung motibo. So hindi na bumalik yung mga wise men sapagkat papatayin pala si Jesus pag bumalik doon ang mga wise men. Kaya dali-daling bumangon si Jose, ito ang topic natin tomorrow. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyon dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Jeremias po. Ito si Prophet Jeremiah, sinulat ito doon sa Jeremiah 31:15. Bago mangyari ito, ay isinulat niya na, nagpakita na ang Panginoon sa kanya sa isang pangitain at isinulat na ng Jeremias sa Jeremiah 31:15 na ito po ang sinabi, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. At nagkaroon ng pagtangis, galit na galit si Herodes nang malamang siya na paglalangan ng mga pantas kaya't pinapatay niya mga bata. Pinapatay niya mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok, lahat ng may gulang na 2 taon pababa. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Ito po yung sinasabi ko. Ati Liberty Gragasi ng Caloocan, hello po sa inyo. Ito yung sinasabi ko, Jeremiah 31:15, mga 700 years before the birth of Christ, sinabi na may papatay yung mga bata sa Bethlehem because of Jesus. Isipin mo, hindi alam ni Herod kung anong edad ng sanggol na si Jesus. Kung kaya, para makasigurado siya, 2 years old, pababa, pinapatay. Lahat yon sa buong Bethlehem. At ito po ay naisulat sa Jeremiah 31:15. Pagkamatay ni Herodes, verse 19, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Amen. Ito po yung topic natin ngayon. Leslie and Pastor JC, magandang hapon sa inyo dyan sa Tulyaw. Ito yung topic natin ngayon. Ang title po ay The Cries of Christmas. Ang panangis sa Christmas.
Nung ipinanganak si Jesus, meron pong mga nagbuwis ng buhay. Mga batang walang kaalam-alam. Ang alam lang natin sa Pasko ay ang kapanganakan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Pero doon po sa lugar na yon, nang ipinanganak si Jesus, ay nakadestinong mamatay. Mga batang ang edad ay 2 taon pababa. Mga batang walang kaalam-alam. Mga batang anong relasyon? Kung titingnan mo, ilang araw kaya nilang pinatay ang mga batang ito? Ilang araw kayang tumangis ang buong Bethlehem because of one person, Jesus. Jesus was born in Bethlehem. Ito po yung mga bagay, bakit sinulat ni Mateo pa ito? Di sana masaya na yung Pasko. Ano po? Pero 2 years old na mga batang lalaki pababa, kailangan patayin upang siguraduhin ni Herodes na wala siyang karibal sa kanyang trono, sapagkat ang sinabi ng mga taong pantas, wise men, ay isinilang sa Bethlehem ang hari ng mga Hudyo. Mula pagkabata ay inihiwalay ng Diyos ang Panginoong Jesus. Maraming nasacrifice, and many times we could not answer this thing. May mga bagay sa ating buhay, mga trahedya sa ating buhay na kung minsan hindi natin maipaliwanag. I can still remember my friend, pastor, na siya po'y nag-preach sa Bisaya at sa pag-uwi niya ay naghihingalo ang kanyang anak. Isang dalagang anak na pagdating niya ay naghihingalo na. O hindi nila alam kung ano ang sakit ng batang ito. Katatapos lang magdibo. Kaibigan ko pong pastor yan dito sa Santa Barbara. Hindi ko malaman at hanggang siya na paano ang nangyari? Sinugod sa ospital ngunit hindi na nakarating ng buhay ang kanyang panganay na dalagang anak. Paano mo ipapaliwanag yun? The same thing that happened to these children in Bethlehem in the birth of Jesus. May ipinanganak na manunubos, tagapagligtas, namatay ang libo-libong bata sa kanyang kapanganakan. This is the cry of Christmas. Ano ang relasyon? Bakit doon pa isinilang ang Panginoon? Ano ang purpose? Ano ang layunin? Malinaw na siya ang magiging tagapagligtas. Kung siya ay tagapagligtas, ang Panginoong Jesus na ito ay tagapagligtas, bakit ang daming namatay? Sinabi ng Matthew 1:21 ng anghel kay Jose na kanyang ama dito sa lupa, na ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. At sinabi din ng anghel sa mga pastor na huwag silang matakot sapagkat isinilang sa bayan ng Bethlehem ang isang angkan ni David na magiging tagapagligtas. He is Christ the Lord. Ang sabi ng Luke 2:11. Dumating si Jesus upang maging tagapagligtas. Papaano ito? Tagapagligtas, ang daming namatay. Alam niyo yung kaibigan kong pastor na ito, nung namatay po ang kanyang anak, hindi ko masabi kung ano ang pwede kong sabihin. Nakita ko ang kanyang pag-iyak. Nakita ko ang kanyang kalungkutan. Nakita ko ang kanyang paghihinagpis. Alam mo, minsan may mga bagay sa mundong ito na hindi mo kayang ipaliwanag. Pero pakinggan mo ako, Shin Arboleda. Pakinggan ninyo akong lahat. Dumating ang tagapagligtas, ang daming namatay. Ito po ang Pasko. Dumating si Jesus upang tapusin ang epekto ng kasalanan. Dumating si Jesus upang tapusin ang epekto ng kasalanan, Ate Edna.
Nag-umpisa ito doon kay Cain. Nag-umpisa ito kay Adan. At ang unang patayan ng magkakapatid. Walang mangyayaring ganitong sakuna, aksidente, patayan, kung walang kasalanan. Lahat ng nakikita nyo ngayon ay epekto ng kasalanan. Broken family. Paano mo ipapaliwanag yan? Ang mga batang ipinanganak sa isang pamilya na ang ama binubugbog ang anak. Paano mo ipapaliwanag yan? Maliban na lamang na dumating ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Ang pagkamatay ng mga batang sanggol, 2 taon pababa sa Bethlehem, ay patuloy na magpapaalala sa atin ng umpisa ng pamumuhay ni Jesus bilang tao. Kaya nga kailangan siyang ipanganak. Ito ang meaning ng Pasko. Na sa kanyang kapanganakan ay nag-aalburuto si Satanas. Sa kanyang kapanganakan, naalarma na si Satanas. Kaya nga habang dumarating si Jesus sa buhay mo, para namang napakadilim ng paligid mo. Habang makikilala mo si Jesus, tanda mo to, nakilala ko si Jesus sa buhay ko nang lubog na lubog ako sa utang at kahihiyan. Doon ko lang siya nakilala. Tatandaan mo to. Hindi ko malaman na kailangan pang umabot sa napakalaki ang utang ko upang maranasan ko ang Diyos. Upang tanggapin ko ang Diyos. Kapatid, lagi ko sasabihin sa iyo, kapag wala ka nang mapuntahan, titiyakin ko may isang nag-aabang ang Diyos. Hindi ko kayang ipaliwanag ito. Alam mo yung pastor kong kaibigan, wala akong sinabi, hinayaan ko ang Diyos ang mangusap sa kanya. Ang bigat, paano may papaliwanag yun? Sariwang-sariwang, anak. Napakagandang bata. Katatapos ng dibo, pag uwi niya, bit-bit niya yung anak, papunta ng ospital, hinugot ang hininga. Paano may papaliwanag yun? Dumating si Jesus sa mga bagay na madalas hindi natin kayang ipaliwanag. Dumating si Jesus para sa mga pastol. Dumating si Jesus para sa mga wise men. Dumating si Jesus para kay Herod. Dumating si Jesus para sa mga babing iyon, sa mga sanggol na namatay. Dumating si Jesus para sa mga nanay at tatay ng mga sanggol na namatay. Dumating si Jesus para sa future generation. Inihanda ito ng Diyos. Maraming bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya nga kayo na nandiyan, kayo na may broken family, kayo na dinaanan ng baha, kayo na dinaanan ng lindol, tayo na dinaanan ng pandemic, tayo na dinaanan ng namatayan ng mga kapatiran, na positive at namatay. Meron ako isang mahal sa buhay para kumpari ko. Nagkasakit doon sa Saudi, nagpositive, napakainit sa Panginoon. Nagpapastor sa Saudi, tinamaan ng COVID. Paano ko ipapaliwanag yun? Pagdating dito, garapon na lang ang nakita namin. Nakukuha niyo ko, but there is a purpose that we could not explain. Jesus came for us, for a purpose. Sabi ko nga sa inyo, nakilala ko si Lord nung ang lalim-lalim ko sa utang, sa droga, sa pambababae. Pakinggan niyo ko, madilindinggal. Ang pinapakilala ko sa inyong Jesus ay isang Jesus na mahalaga sa Kanya. Ang ikabubuti natin. Alam niyo po yung kumpare kong yun na nagpastor. Yung anak niya ngayon, napakainit sa Diyos. Alam niyo po yung kaibigan ko na pastor na namatay ang kanyang 18 anyos na anak. Nakita kong lalo pa siyang napalapit sa Diyos. Ibang klase ito. God allowed those tragedies in our life that He might be manifested. Tagalogin ko. Pinapakita ng Diyos ang kadiliman ng Paskong iyon para ipakita ang isang pag-asa. God is in control. Sa pangalawang point ko, una, it is God's purpose and reason. May dahilan ng Diyos. Yung mga trahedya sa buhay natin, may dahilan ng Diyos. Na siya lang ang nakakaalam. Number 2, God's providence. God's providence is a doctrine na nagtuturo sa atin na ang Diyos
He is in control of every detail in the universe. Sa mundong ito, alam niya lahat ang nangyayari. Hindi lang siya makapangyarihan, kundi nakita niya na ang umpisa at ang wakas. Loretta Velasquez. Nakita niya yung umpisa at wakas, yung big picture. Sa kanya, hindi siya naiinip sapagkat hindi siya nakakulong sa panahon. He is in control na maraming beses sa ating buhay di natin maintindihan. Kaya nga hayaan nyo silang nagdidiba-debate. Ang mahalaga, patuloy tayo nakakalapit. Hindi nyo ba alam na ang pandemic na ito ay walang nag-i-expect na tatagal ng ganito, but we are here getting closer to the Lord, and I do not know you well, and I praise God. He is in control. He has every reason tayo magkakasama ngayon. Nakakatuwa po na may nanonood ng replay sa ibang bansa at bigla na lamang iiyak. And I praise God for these things. Ang nangyayari ay nakatuon lang tayo sa ngayon. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos pag tumingin yan pag tumingin yan, hindi lang yung ngayon. Nakita niya yung nakaraan, nakita niya yung ngayon, at nakita niya yung parating na panahon. At praise God sa lahat na nakakilala sa Panginoong Jesus, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, anuman ang mangyari, kayang-kaya kanyang hawakan. Hindi lang nakatuon sa buhay na ito ang Panginoong Diyos. Nakatuon siya sa darating na panahon, at mahalaga sa Kanya, makarating tayo hanggang dun sa walang hanggan. Mawawala ang ganda, mawawala ang galit, mawawala ang sama ng loob. Pero isa ang mahalaga sa Diyos, makasama niya tayo sa Kanyang napakalaking plano. That baby, yung mga baby na namatay na yon. Nakikita nyo ba ako? Kailangang daanan yon. Kasi hindi alam ni Herodes kung sino doon sa sanggol. Hindi rin alam. Isipin nyo to, pati si Satanas gusto niyang tapusin si Jesus. Pero bago mangyari yun, itinago na. Itinago na si Jesus papuntang Egypt. Kailangang iligtas si Jesus kapalit na maraming batang iyon, sapagkat kung nahuli doon si Jesus at namatay, walang mamamatay sa krus para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa buong mundo na tatawag sa kanyang pangalan. Kailangang isacrifice yun. Yun ang, at kung titingnan natin, sa ngayon, makikita na natin ngayon kasi it's part of history. That the baby, 2 years old babies, baby boys, 2 years old pababa, ay kailangang mai-sacrifice for one person, Jesus. Kailangang i-sacrifice yun. Nakukuha niyo ako? Kasi mas malaki ang plano ng Diyos. Para tayong nanonood na lang ngayon at ina-analyze natin yung isip ng Diyos. Preserve niya si Jesus sapagkat isa sa mga araw na iyon ay mamamatay naman si Jesus para sa lahat ng tao. Kailangan yun. He preserved His Son so that one day His Son could die on the cross for the sins of the world. Ang mga sanggol na namatay noon, ang mga sanggol na namatay noon, at si Jesus naman na lumaki sa mga panahon na yon, ay siya rin naman mamamatay later. Kailangan itakas si Jesus sa panahon na yon upang sa susunod, sa darating na panahon, hindi na siya makatakas. Nagigets niyo ako? Kailangan itakas si Jesus papuntang Egypt sa panahon na yon for the first time. Sapagkat sa susunod na pagkakataon, hindi na siya makakatakas sa krus. Nagigets niyo ako? Jesus had to escape the time during that time so that He would not escape the next time. MJ Velasquez ng Kingfisher. Di ba sabi niya, Lord, if it is Thine will, take this cup away from me.
Nagigets niyo ako? Take this cup away from me. Pero hindi na maalis kasi naka-escape na siya nung bata pa siya. Inalagaan siya talaga for one purpose. Iningatan siya for one purpose, to die in the cross. Hindi mo ba nakikita nung nasa bangka siya, bumagyo? Pero tulog na tulog siya at ginising siya ng mga alagad at sabi sa kanya, hindi ka ba nag-aalala, Jesus? Malulubog na tayo, mamamatay na tayo. Nag-aburido ba siya na mamamatay siya sa bangka? Hindi sapagkat alam niya na ang kanyang kamatayan ay sa cross. Hindi siya naratel na, mamamatay na tayo sa malakas na bagyong ito. Wala pong ganon. Kaya nga dapat tayo nakasalalay lagi sa kalooban ng Diyos sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng tubawag sa Kanya. Ibang klase si Lord. Alam niya yung bigger picture ng buhay mo. May mga bagay tayong hindi maintindihan. Pastora Marites Ilyang Relurasa. Ang magandang asawa ni Pastor Frank Relurasa. Magandang hapon. Kung titingnan natin, walang kasensense yung kamatayan. Pero kung titingnan natin, 33 years after, makikita mo na kaya pala ganon. Iningatan si Jesus sapagkat pre-reserve siya para mamatay sa cross. Kung namatay siya doon sa Bethlehem, nakukuha niyo ako, kung namatay siya sa Bethlehem, wala tayong kaligtasan ngayon. Kaya nga maraming beses sa buhay natin, sana Lord, nakilala na kita noon pa, sabi ko nga. Ano pa totoo ko ngayon kung paano ako iningatan ng Lord? May mga panahon po na nag-drive ako ng sasakyan. Lasing ako, nakatulog na pala ako, diyan po sa may parting Tarlac. Nakatulog na pala ako, at nakasalubong ko na pala ang Philippine Rabbit. Nasilaw lang ako, nagpreno ako, papunta ako doon, bigla akong paganyan. Kung bumangga ako doon, di wala na ako ngayon. At anong ibabahagi ko sa Pangasinan Eagles Network? Kung paano mag-ingat ang Diyos. Ganon din po, paalala ko sa inyo. Dito sa panahon ng gera ng World War II, sila na mga anak ng Diyos, 6 million na mga anak ng Diyos, pinapatay ni Hitler. 6 million. Ano ang kabuluhan nito? Pakinggan niyo ako. Yung 6 million of Jews na napatay ni Hitler, kapalit, nakabalik lahat ang Hudyo sa Israel. 6 million. Ang sabi ng Isaiah 66, verse 8, babasahin ko po, Isaiah 66, verse 8. Who has heard such things? Sinulat ito. Thousands of years. Bago nangyari po yung 1948 na nakabalik lahat ang mga Hudyo sa Israel. Kasi ang Israel wala noong 700 BC. 700 BC, wala na pong Israel. Pinagharian na ng Muslim yan. Wala na ang bansang Israel. Pansinin ninyo ang sacrifice ng Lord para matupad itong Isaiah 66 verse 8. Kaya maraming buhay nangyayari sa buhay natin. Pakinggan nyo ang maigi. Hindi mo maintindihan kasi may mas mataas na plano ang Diyos. We can easily say, Ate Josephine Lanusa, God is good. But pag dumadaan ka na sa paghihirap, yung anak ko nga lang na COVID, grabe na ang tanong ko sa Lord. Lord, bakit sa anak ko pa? Lord, di ba nangako ka, iingatan mo kami? Bakit yung anak ko nag-COVID positive? Isipin mo, anak ko lang isa. Lalo na nung panahon ng geras. Panahon ng gera, isipin mo, 6 million of Jews para lamang matupad ang isang verse na ito. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Sabi niya, such shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? 1948 po, isang araw ng 1948, diniklara ng United Nations na lahat ng Hudyo bumalik sa Middle East at ginawan sila ng isang bansa sa isang pirma lamang ng United Nations. At alam niyo kung sino pumirma? Si Carlos P. Romulo, chairman ng United Nations nung panahon na yon.
Mahalaga po tayo mga Pilipino kasi ang pumirma para magkaroon ng isang bansa sa isang araw bilang katuparan ng Isaiah 66 na ito ay pinirmahan ng isang Pilipino. Kaya po mahal na mahal tayo ng Israel. Nung panahon ng gera, tumanggap si Manuel L. Quezon ng mga Israelita dito sa Pilipinas. Kung tingnan ninyo ang history. Kaya mahal ng Diyos ang Pilipinas, and I am waiting for such a time na magtataas ang Diyos ng isang Pilipinong may takot sa Diyos sa pangalan ni Jesus upang maghari sa bansang ito. Sapagkat ang bansang ito malapit sa puso ng Diyos. History po yan. Akala ko nga si Brother Eddie na eh. Hindi pa pala. Baka si Manny Pacquiao na. Hindi natin alam, but one thing is important. Sa lahat ng mga trahedya sa buhay natin, pakinggan nyo kung mabuti. May mas mataas na plano ang Diyos sa ikabubuti ng nakakarami. Ayen Timbang Kumaling Paradero, magandang hapon. Ayen. Una, the Christ of Christmas, grabe iyakan ng bawat tahanan sa Bethlehem na may anak na 2 years old pababang lalaki. Pero meron palang plano doon ng Diyos sapagkat itinatago yung tagapagligtas. Si Jesus. Sa kaligtasan ng isang tao ay na silang ang bagong henerasyon. Tayo yun. 1 Peter 2:9, ang sabi niya, a chosen generation, a royal priesthood, who is born to praise the Lord. Tayo yun. Kung namatay doon si Lord, wala tayo ngayon. And it took several martyrs. Pinakain sa leon. Look at your Hebrews 11:1. Itong pandemic na ito, maraming Kristiyano tinamaan dito. How would you explain that? Paano mo ipapaliwanag? I want to tell you guys, kung ano man ang nangyayari mo sa buhay mo ngayon, you just call upon the name of the Lord, bahala ang Diyos. Madaling sabihin yan, sabi ko nga doon sa anak ko nung araw, nag-positive, pambira kulang na lang, sisihin ko si Lord. Buti na lang, may kasama akong asawa dito, nagpapatunay sa akin na, asawa, hindi mo naintindihan yan, pero ngayon mo patunayan yung lahat ng sinasabi mo sa pulpit. Ang galing nating magsalita, pero kapag tayo ay tinamaan na, ay Diyos ko, akala mo kung sino tayo magtanong sa Diyos. There is no one that is exempted, Sani Daduya. Hindi mo kayang kunin sa talino, hindi mo kayang kunin sa religion. Ang mahalaga, God has a purpose, and He will never stop doing good. Kahit na sa tingin mo, parang ibang-iba na, aping-api ka na broken ka na. Those who call upon the name of the Lord, may mataas na plano sa iyo. God's purpose, God's providence, and lastly, God's power. We are always on the winning side. Nakikidalamhati nga po kami dito sa Pangasinan ngayon sapagkat ang presidente ng mga pastor ng pamana ay pumanaw na. Si Bishop Rodelio Habien, pumanaw na po siya kahapon. At nalulungkot po ang mga pastor ng Pangasinan. Pero ang masaya sa atin, ang Diyos pa rin ang panalo sa pangyayaring kawalan ng Habien family. Gaius at Sele, ibanghilista to. Pinahihirapan ng magbasa, binaliktad eh. Hello? Kaya nga po, ang purpose ng Christ of Christmas is to remind us that in the birth of Jesus, isang paalala ito, that the darker the situation in your life, the brighter will be the light. Laging ganun po. Tingnan mo rin yun sa panahon ni Moses, na isinilang si Moses. Sa sobrang dami, pinapatay lahat ng mga sanggol, pero siya nabuhay. Kapatid, ito na lang, paalala ko sa iyo. Kapatid, kung tayo ngayon ay binibigyan pa ng pagkakataon na mabuhay ng Diyos,
ibig sabihin, may gagawin pa tayo para sa Kanya. Sapagkat ang sabi ni Pablo, Acts 17, sapagkat sa Kanya lamang tayo nabubuhay. Kaya tayo nakakagalaw. For in Him we live and move and have our being. We do not live by ourselves. If you consider yourself as a Christian, you do not live by yourself. You live for the Lord. Kaya nga ang isang araw sa atin napakahalaga, hindi natin alam ang susunod na araw. Ang laging kong panalangin dito, every morning, Lord, this is the day that you have made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day na dalangin ko, Panginoon, magbigay ako ng kaluwalhatian sa iyo. Makita sa iyo, makita sa akin ang buhay mo. Hindi natin pag-aari ang buhay na ito. Kung mangarap man tayo, dapat ang pangarap na ito, ang Diyos ang laging nabibigyan ng karangalan dito. Sa loob ng pamilya, sa loob ng trabaho, sa pakikipagtalakayan natin sa ating mga kaibigan, dapat makita ang buhay ni Kristo. Yes, though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you, Eric Spina. Nandiyan ba kayo? Dito na po ako magtatapos. If Christmas means anything, it is this: God will always win at the end. Nakukuha niyo ako, panalo lagi ang Diyos sa atin. Hindi mo maintindihan, kapatid. Sabi nga ni asawa ni Job, kinuha na anak mo, nalugi na tayo sa negosyo, lahat ng ari-arian natin nawala. Walang-wala na, ayan, may sakit ka pa. Sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Sumpain mo na. Ang sabi ni Job, pupurihin mo lang ba ang Diyos kapag maganda ang nangyayari sa buhay mo? Sabi niya sa Job chapter 1, magpapasalamat ka lang ba sa Diyos kapag maganda ang nangyayari sa buhay mo? Ate Melda, ang babaw, ano? Pero ang galing ni Job, isang example na magpapaalala sa atin ng maraming bagay hindi natin naiunawaan sa ating buhay. Kaya nga kapag hindi mo nauunawaan, ay manahimik ka na lang. Kapag hindi mo nauunawaan, mas maganda sigurong katulad ni Haring Solomon. Ang sabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 9, pakibukas na ilaw. 9:11. Ang sabi ni Haring Solomon, ito ang nakita ko sa ilalim ng araw. Ate Alice, masyado maliwanag yung isa. Huwag ito. Yung isa pa. Yan, thank you. Ang sabi ni Haring Solomon, ang karera ay hindi sa mga mabibilis lang. O ang labanan, 9:11, Ecclesiastes, o ang labanan ay para sa mga malalakas lang. Ang pagkain ay hindi lang sa mga marurunong, o ang yaman sa mga taong magagaling. Sabi niya, ngunit ang oras at panahon ay nangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat for man also does not know his time. Ang tao, hindi niya alam ang kanyang oras. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Si Solomon na ito, hindi niya alam. Ang pinakamarunong na tao sa buong mundo na nabuhay, na naisulat ng Bible at wala na raw katulad niya, meron ding mga bagay na hindi maintindihan. Ang ganda na sagot ni Job. Pasasalamatan ko lang ba ang Diyos kung tama ang nangyayari sa akin? Magsasaya lang ba ako sa mga magagandang bagay? Ang sabi niya. Sabi ni Job ay ito, binigay ng Diyos, pinagkatiwala ng Diyos sa akin, the Lord gave, the Lord takes away. He can take away our life anytime. He can take away our health anytime. He can take away all our finances anytime. Even our life, He can take it away anytime. Sabi ni Job, the Lord gave, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Ito po ang dapat nating kumbinsihin sa ating buhay.
Kapag ang pamilya mo ay broken, makikipagsabayan ka ba? Maraming anak, broken ang family. Nakikipag-boyfriend na para makataka sa pamilya. Ay di minana din nila yung broken. Mga batang maagang nabubuntis. Hindi Ang pinakamasarap na gawin, ipaalala na merong mga bagay na sadyang hindi natin kayang ipaliwanag. At ang pinakamasarap lang sa lahat, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Dahil sa pagtanggap mo sa Kanya, unti-unti dadaling ka sa direksyon na mapapabuti ka. Na maraming beses hindi ko maunawaan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan na ako'y nag-aral ng medisina na pupunta pala sa pagiging pastor. Madaling ipaliwanag. Pero sa panahon ng katanungan, ang hirap sagutin. Madaling sabihin na thank you Lord pag maganda nangyayari. Pero I want to tell you, God, He who began a good work in you, good work is when you receive the Lord, He shall fulfill it until the day of His coming. To God be the glory. Salamat sa Panginoon. Buhayin natin ang relasyon natin sa Panginoong Jesus. This is the cry of Christmas. We can celebrate the birth of the Lord, but it is written in the book of Matthew that at the same time that the Lord was born was also the time that children died in search of a king. And the king was born. And Jesus was born. And the pandemic was here. And we are celebrating Christmas to continue the purpose, the providence, and the power of the Lord in our life. Kapag bagay na hindi mo na maintindihan, alalahanin mo na nung Paskong, unang Pasko, may mga inang tumangis, may mga amang hindi maintindihan ang pangyayari. We only look at the brighter side of Christmas, but let me remind you, ito naman yung panahon na iningatan ng Diyos upang matupad ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. The moment Jesus was born, He was destined to die. 33 years old. Yes, Ate Portia, Christmas is the story of our salvation. Grabe, habang buhay tayo, lagi mong tandaan, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Lagi mong tandaan ito, na ang Paskong ito magpapaalala na may isang Jesus na iningatan upang sa kaligtasan natin lahat ngayon. At hindi pa tapos ang Diyos. Mabuhay tayo one day at a time. We can dream dreams. But let me remind you, you do not own your life. You do not own your family. You do not own any asset or property. We live and move and have our being because of Him alone. Let me remind you of that, Elizabeth Kit Camacho. Let me remind you of one thing, that when we receive the Lord, God has a purpose in our life. God is in control of our life. And God's power will always be with us. Kaya nga si Jesus nasa cross na eh. Alam mo, hanggat hindi niya i-give up ang kanyang espiritu, hindi siya mamatay eh. Because nasa kanya yung kapangyarihan. And when He gave up His spirit, and before He gave up His spirit, He said, it is finished. Tapos na ang buhay kong ito. Dapat ganun eh. Dapat alam natin eh. You can never hold on to your life. You can never hold on to your family. The most important thing to us right now is that let us praise the Lord and let us be a channel of His presence
and glory and a testimony and a witness that God has a purpose in our life. Ano man ang kalalagayan mo, may purpose si Lord, may rason. Number 2, kontrolado niya ang buhay mo. Providence. He is in control of your life. Number 3, God's power will always be with you. Sinusukat natin ang kapangyarihan ng Diyos sa sukatan ng mundo, you are wrong. Iba ang sukatan ng Diyos. Puso. Puso. Pagmamahal. Relasyon. Iba po. And so, Merry Christmas everybody. This is now the time for us to evaluate our life. This is now the time for us, just like Mary, let us ponder all these things in our heart. Let us treasure what is happening. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Salamat po sa inyo ngayong hapon. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyo po ng kamay namin nilalagay ang aming buhay. Kausapin mo po ang bawat isa, maganap ang kalooban mo. Mga bagay na hindi namin maintindihan, ipaunawa mo. For the steps of a good man is always ordered by the Lord. Patuloy na ikaw po ang gumabay sa iyong purpose, sa iyong providence, at sa iyong kapangyarihan. Pinagkakatiwala ko itong lahat at hayaan mo po, O Diyos, na lalo pang magkalapit ang pamilya. Sapagkat lagi ka nakatanaw sa pamilya. Hayaan mo rin, O Diyos, na ikaw lamang ang maitaas. Sa pangalan mo, Jesus. Tulungan mo ang bawat isa ng mga may pinagdadaanan, may mga katanungan, may mga sakit, may mga kakulangan. Tingnan mo po ito at ikaw po ang tumugon sa kanila. Ikaw ang higit na nakakaalam sa bawat isa sa amin, kung kaya iniintrega ko lahat sila sa iyo. Sa iyong mapagpalang kamay. Ikaw ang higit na nakakaalam ng lahat. Sa iyo ko itinatalaga ang aming buhay na muli sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. In Jesus' name. To God be the glory, O Lord, for this wonderful afternoon. Purihin ka at dakilain. Sambahin at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Salamat po sa inyong lahat na patuloy na umaantabay, nakikinig, nanonood. At pakishare na lang po, baka may mapulot po sila na magpapaalala sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. Salamat po uli at magkita tayo bukas sa kalooban ng Panginoon. I-bless po tayong lahat sa kanyang purpose, providence, and power. God bless you all guys. See you again tomorrow. Pastor Bubot po signing off. God is faithful to His people. God bless po.